See? Hello pare. Hello, Kamusta ka na hello. pare? Hello everybody. Happy Nagbabalik. Easter. Tol, Oy, Happy Easter. Happy happy Easter sa Easter mga pare. nag-Easter. Kamusta yung Kamusta Easter dyan? Ah, tahimik naman. Hmm. Anong handa Dahil niya pre? wala naman din may naghanda. Hindi naman kami nag-celebrate. Nag-ano lang kami. May bisita si Chloe kanina. Hmm. Naglaro sila. Hmm. Tapos dito lang kami sa bahay. Okay. Kailan ba Napaka-exciting yung ng Easter handaan? Di niya. ba Sunday ang Sunday ang handaan. Yeah, pero usually nagsisimula ang kainan sa Saturday, yung Easter lunch na sinasabi. O Kasi sa para sa bukas. kailan man nagsisimula ang Kahapon actually. Kahapon. Kahapon is Thursday. Mm. Ang So pagkakataon, ano tong kalokohan na to, ha? itong Ano kalokohan na tong to, pre. descript na to? Ano tong descript na to, pre? Welcome nga pala, kung para sa inyo na nagtataka, nagpalit kami ng bagong recording app. Eto na naman si Tulpo, Ben Tulpo. Nagpalit kami ng bagong recording apps and we're trying something new sa aming studio. Na Sa meron, aming studio. kasi medyo nagtatry kami ng iba't ibang recording apps. So nandito kami ngayon trying the script and we hope it's gonna be a much more smoother ride. Ika nga. Sabi mo nga pare, Mas smoother ride. is smooth. Alright. Para tumigas yung nipple ko. Sabi ng nipple ko. Naging naging uwak eh. Na pero yun. At So dahil dyan, kamusta na ang ano diyan? Dahil diyan, kakamusta natin mga bagong subscribers natin. Pare, meron tayong subscribers na bago saang shock may bag. sa YouTube. Sa YouTube pare. 2 months ago. Andali. Ay! Palpak yun Yon. Yon. Wala akong narinig ah. Wala akong Ano narinig. rin Wala akong narinig pare. Hindi pero tawag mo nito. We're trying on something new. So dahil dyan, ang aming topic ngayon, ito napulot ko lang to pre. Napulot ko lang to Saan mo nung napulot kausap. yan, pre? Depende ko saan mo napulot yan, ha? Napulot ko lang to kausap ko yung binan ko kasi sa mga taong wala naman pake, nag-spend kasi kami ng Easter sa bahay ng binan ko. So para sa mga So, tao mga pang walang walang pake. pake. Okay, So sige. ang topic namin today kasi on the way back, ano lang to, according to the internet, top 10 toxic trait ng Pilipino, pare. Top 10, pare. Toxic what? Yeah, toxic Filipino traits. We Ay, should, pora. yeah. Ready ka na ba, pare? Malagim-lagim na topic yan. Ano lang naman, paano ba? Pwede natin share mga experience, kwento, mga bagay na natutunan natin. Alam mo yun, these are things na pwedeng a learning experience or something that will build you to be the next Van Bilan, para. So, At kung nagtataka kayo, teka lang bago tayo pumasok doon. Side step muna tayo. Kung napapansin nyo, wala ang aming pangatlong moskitero. Si Kuya si Kai. Kuya Kai. Hindi namin alam kung may ginagawa siyang kababalaghan o pagod, natutulog, lasing, Marami kaming spekulasyon antok, actually. puyat. Marami kaming spekulasyon pero dahil kami ay kwentuhan dako, we choose our own adventures. Let's go! Let's go. Okay, ready ka na ba, pare?
Okay, mga toxic Ah, na Pilipino sa ah. Denmark. Dami niyan. Dami. Hindi. Filipino traits, pare. In Ano ba? general. Number one, pare. Filipino time. Filipino type? Filipino time, pare. Filipino time? Lagi akong Mm. ganun. Di ko naiiwasan bakit. Ba't kaya Kahit ganun, no? matagal ka na rito. Oo, Oh. it's like, Ay, tinatry ko talaga maging maaga. Pero mm, siguro sa dami ng mga inaasikaso ko, pag bago mm, mag-party, mm. nakakalimutan, nare-relax ako masyado eh. Maya maya, Kumbaga isang laging, may oras oras na. pa ako. Mm, Chill. Shot pa tayo. chill, 30 minutes. Tapos maya maya, talaga. Nagkakagulo na. Asa damit mo, yung sapatos mo, yung key, yung tubig, Na, yun na. Nag-uunatan na buhok mo sa stress eh na. Nag-uulan, puta, dito, saba. Oh my parang God, man. Sabay parang late feeling sa ko, pare. party. Hindi kasi parang feeling ko ano. Yung being on time was introduced to us nung mga foreignero. Pero kasi parang tropical country tayo. Yung sense natin ng oras hindi ganoon ka-importante kasi kung parang parang hindi ko lang kung tama yung speculation na para kasing island paradise ang Pilipinas na hindi mo kailangan magabol eh. Everything's chill. Siguro nung unang panahon, before Mm. dumating yung mga Spanish, can you imagine pare yung kakaibang history na kung saan kaya pala tayo nasakop ng mga Espanyol eh, sabog na sabog tayo sa juice, nakaigalan nakaigalan tayo sa beach. Oy pare, may barko. Oh, barko ba 'yon? Parang hindi naman eh. Pasa mo nga sa akin, tol. Oh, pare ito. An- Okay. Sino ba Pre, yan? anong Ba't sabi? puti yan? Mga Pre, puti, anong mga sabi? puti. Porke? Ano yung porke, tol? Porke daw eh. Sumuko Oh, na may daw tayo. espada oh. May espada oh. Ano kaya yun, pare? siguro, Malapitan nga yun. siguro yun yung yun yung, ewan ko kung tama yung speculation ko kasi tayo, tropical island tayo. Na Mm. ang natin, ang tingin natin sa oras, hindi ganun ka, hindi naman na hindi importante, pero hindi ganun ang focus ng natin ng society. O baka mali ako, hopefully may Mm. expert na magtama sa pinagsasabi namin. Hindi, In the siguro future, parang please. sanay tayo. Yeah. Pero siguro parang sanay tayo ng ano eh. Parang hindi tayo, syempre hindi naman tayo I mean, we're influenced by Western a lot, 'di ba? Pero alam ko parang, Hindi tayo yung mga pamilya na sa Pinas wala namang okay, 2 o'clock magkita tayo, ha. Walang ganoon eh. Maya-maya sige kita tayo pagkatapos kumain. Anong oras? Di basta may, pagkatapos kumain, kita-kita tayo, di ba? Walang specific na oras, parang hindi tayo nag-appointment na gumagawa ng oh, appointment para makisama sa mga ibang pamilya, sa mga tropa. okay Maybe nagpaplano, that's hindi the rin reason. tama. Hindi rin tayo Hindi may tayo plano. nagpaplano, ba? Hmm. A wise man once said nga eh. Hmm. Bahala na Ano daw yan si to? Patman eh. Bahala na si Pacman. Kung si Pacman Ano ang ba? manalo sa presidente natin. Pero meron ako isang experience niyan na umuwi kami dito ng Pilipinas tapos nasa somewhere in Coron kami ng asawa ko. Ang Mm. ayaw rin kasi ng asawa ko na nag-aantay. Gusto niya na na pag sinabing papalaot na tayo ng papalaot na masyado. Mm. Halika, papalaot na. Putang ina mga show eh. Ang pirata no? Tunog local na Pinoy na pirata. Pumalaot ka. Hindi pero nung papalaot na kami, ayaw ng asawa ko na nag-aantay. Sa pag sinabi precis na precisely alas 6 kailangan umalis na yung bangka. Alas 6. So ang ginawa namin, hindi kami nakipag-share ng bangka kahit kanino. It's just us. Parang hindi kami nag-aantay kahit kanino. Nung Mm. dumating kami para sa destination, kasi parang island hopping na na type ng tour. May Pilipino katabi ko pare. Sabi, ang kupal nung Francis na yun, no?
Galit na galit siya. Nalit lang tayo ng 30 minutes. Sa isip ko, ang audacity, the audacity talaga ng Frances, no? Para tawagin ka sa kakupala mo. Ay, call out yung kakupala mo. Ang audacity talaga ng Frances, no? Sa sarili mong bansa. Sabi niya pa pare, oh, Pilipino tayo, no? Filipino time is real. Okay. Yun nga, parang ano, parang nasyak ako na ano na, kumbaga may mga certain na tao na tinatanggap nila na ganun dapat. Although hindi, guilty rin naman ako sa ganung mentality. Pero syempre, tama rin kasi yun na, ano, na kung gusto mong sayangin ng oras ng ibang tao, di sayangin mo na lang sarili mong oras, huwag ka naman damay. Di ba? Ang hospitality namin malupit natin. So, damay-damay na. Damay-damay na. Pero man, Damay-damay na. ano rin ako niyan, para guilty rin ako niyan. Yung first 5 years ko rito. Pero nung tumatagal, syempre, nahiya ka na, parang napapagalitan ka na eh. Worst part ano yun? Maski sa work 10 o'clock yung meeting ko, doon ako 9:59 eh. Diba? Very good, Jake. Very good. Very good. Ano? Pero wala mo silang masasabi sa akin, di ba? Basta nagtatrabaho tayo ng matino. They can say shit. Di ba? Never naman. In the future sana, yung, feeling ko naman may mga tao talaga na na hindi sila inconsiderate sa oras ng ibang tao. I think if you have to do something by yourself na hindi dami ibang tao, you could do it. Kumaga hindi ka nagiging inconsiderate sa oras ng ibang tao. Pero kung if involved siguro ibang tao na may certain na ganitong oras may pupuntahan pa ako, you should parang maging responsible enough na to meet kung ano yung napag-usapan eh. Pag sinabing 9 o'clock, hopefully mga 5 minutes before 9 o'clock nandun ka na. Yun din yung minsan din parang hindi man sinasabi sa akin ng mga katrabaho ko kaya ng boss ko in person nung ganun din yung mentality ko nun. Pero mararamdaman mo yun na parang it kind of like a race discrimination. Yung alam mo pa yung passive aggressive na pinapakita nila sa'yo. Hindi ka kasi dani eh. Hindi ko dani eh. Danish, you know. Hindi niya sinabi para directly pero brutal yun. Siya rin Danish, you know. Brutal yun. Hindi nila pwedeng gawin yun. Pero siguro pag may mga pag mga flight, mga ganyan, yung mga talagang importante. Ako talagang laging on time. Ako siguro, pero pag may kipag-meet sa mga tropa, I was never on time. Ito pa isang kwento pre. Yung pag flight ka sa Pilipinas, no? Ang haba lagi ng pila, di ba? Yung palabas ng airport, papasok ulit para bumalik sa bansa na pinanggalingan mo. Lagi mahaba yung pila, di ba? May babae. Natataranta na niya, sabi niya, in 30 minutes magte-take off na rin yung aeroplano niya. Kailangan niya raw pumasok. Excuse kung kani-kanino. Ako walang problema. Pinandaan ko siya. Nagmamadali eh. Pero para sa akin, dapat dumating ka na mas maaga. Alam mo palang ganito oras ng flight mo eh. Diba? Anong ginagawa mo? Maya nasa dulo na siya. Ito pare, pinakagusto kong sinagot ng nakapila. Boss, pwede makasingin kasi in 30 minutes lilipad na yung flight eh. Sabi ng lalaki, mukha ba ako tagapamahala ng pila? Kailan ako magdi-decide? Ako ba magdi-decide ng kapalaran mo? Hindi ako taga-decide ng kapalaran mo. Wag ako tanungin mo. Nakapila lang ako rito. Tangina naghahanap ng may mga karama eh. Naghahanap ng may maawa sa. Diba? Yun yung parin, alam mo yun, yung naiinis yung sabihin, kasalanan mo yun eh, kung bakit ka late. Kumbaga, deserve mong malit at hindi makaakit ng aeroplano. Pero hindi niya masabi ng direkta at ayaw niya mag-take ng responsibility. Sinabi niya na lang yung isa sa bakit. Mukha ba akong responsable rito sa pila na to? Bakit ako tinatanong mo? Mukha ba akong pilador? Mukha ba akong pilador sa pag-iisip mo? Akala ko sabihin niya,
Kailan ako naging ambassador ng pila? Sino po sa inyo? Marami Ang talagang lupit mo ganun, pa. no? Oo, Marami pare, talagang ganun. pero para sa akin, yung encounter na yun, yung pinakamalupit na answer na narinig ko sa isang tanong na, boss, pwede ba ako sumingit? Hindi sila sinabi, hindi ka pwede sumingit. Binombo pa eh, no? Kaya mga ganun tao talaga kailangan binobombo, pare. Kailangan Yun binobomba nga. yung mga ganun tao. Ito yung worst part, pare. Kasi siguro first time na narinig ng babae yung ganong klaseng sagot sa isang tanong na either, oo naman pwede or hindi. Mm. Ano siya, parang hindi siya makasagot. Ano sabi niya, pero, narinig na. Jesus Christ. Naubusan siya ng word sa isip niya. Oh my Ah, God. Pero ah, may iba tayo, no? mm, Yun sa mga ganyang Pinoy. mm, Marami ako niyang ganyan nung high school, pare. Marami akong ganyan mga tropa. mm. Isa na ako doon. Ano ito? Hindi ko na maiwasan Party kasi, pare, alas 3 ah. mm, Dating ko alas 5. Alas 4. hindi mo naman kasi, hindi mo rin kasi pare hindi mo rin kasi Mm. mapipigilan kasi everybody's doing it eh. Hindi mo, nung pagdating ko nga rito pare, hindi ko namamalaan. I thought yung ganung mentality was just okay. Lalo na, Pilipino naman to, Mm. maintindihan niya. Hindi rin pala pare, kasi may mga Pilipino rin, strict din sila sa oras nila eh. Mm. Alam mo yun? Ako So, nga ewan ko, minsan, tumatanda na ako pero parang inaano ko na rin yung time eh. Parang naging on mm, time na rin talaga ako sa mga ganun. At slowly na ano, kailangan kong mag-prepare 2 hours before. Lalo na pagka sa aming mga bata, 2 hours before, kailangan nagpe-prepare yeah, na kami. yeah. Pero, Kasi 1 hour tol, ng disaster, tas kalahating oras ng iyakan, tas kalahating oras ng drive, di ba? Ganun yun eh. Kaya oo, binabudget mo yung time totoo. mo eh. Kumbaga yung mga worst case scenario na mangyayari in the process before ka makarating sa appointment mo, yung ba yung sinasabi mo? Oo, yun, pucha. I-estimate. Kailangan mo ng estimate yun eh. eh, anyway, no. Ano nga ba ang advantage pagka you meet on time sa certain appointment? Number one, hindi ka stress. Yung feeling ko, stress-free. Mm. Dito Number naman two, sa meron Denmark, kang, hindi mo kakamayan lahat. totoo yan. Number Isa two, yun eh. hindi kasi pagka na-late ka, parang nakakaya makipagkamay sa ibang tao eh. Yung bagong meet mo. Parang nalito ko, Kaya sorry. dito Nalito ko, paunahan sorry. eh. Pag sa'yo, yung pinakamaaga siya, yung, oy, ako si Jake. Ako si Jake. Dito ako! Dito na ako, no? Kala nyo, late ako. 9 o'clock, di ba? 8:45 ba lang? Congratulations to me, ha? Ganun. Wala na kayong masasabi ah. Tangina. Isa pang advantage nun, sabi nga ni Jake, yung pagkakamay, kumbaga, yung expectation na mangyayari sa party, hindi kayo magiging awkward na na parang ano ba tawag doon, parang yung ikaw yung ikaw yung mapapansin ng buong party kasi ikaw yung late na dumating eh. 'Di ba ikaw yung center of attention. Paliwanag mo nga pre yung baka kasi malilito sila eh. Paliwanag mo Ano nga yun, tol? yung process ng pagpunta sa isang event dito sa Denmark pag na-late ka or like in general. Para maliwanagan sila. Illuminate them. Usually kasi meron sila rito hindi usually, ito talaga yung tradition nila rito at culture na magpupunta kasi isang appointment, party, meeting, importante na makikipag-handshake ka to everyone in the room. So, kasama sa handshake doon, habang nakikipag-handshake ka, sinasabi mo yung pangalan mo, sinasabi nila yung pangalan nila. It's a form of parang introducing each other nang hindi na kailangan ng kahit na anong awkwardness. Kasi yung handshake parang parang tinatanggal nun yung yung awkwardness sa yung pagkakakilala sa mga bagong tao. So, siyempre, pag na-late ka, ikaw yung center ng attention kasi lahat ng mga tao, naka-ready na sila for whatever event it is. Eh. Pag dumating ka, kakamayan mo pa sila, nakaupo na sila sa mesa. So, tatayo pa sila. Ikaw na, mahiya ka naman, nagmamadali ka. Jake, I'm late. Jake, I'm late. Jake, I'm late. Sorry.
Kakayaman sa inyo, no? Nina pa ako eh. Ha? Ha? Na, nakatatlong Tayo shot ako na kami. 10 beses na eh. Dapat na late na lang ako eh. Tsaka, At pag na late ka, ma, hindi ka tatayo ng maraming beses eh. tsaka dito masyado silang direct na minsan pagka may ginawa kang open sa party nila, hindi ka na-invite nila ever sa susunod na event. Kumbaga sila rito, Sobra ka tablado ka na. agad pag first meeting. Pero yan, number 1, so we're gonna go to number 2 pare. Utang na loob. Number Utang na 2, loob. utang na loob pare. Ikaw pare, Yan anong yung tingin mo doon? parang sensitive na topic yan. Napaka-sensitive ng mga topic natin ngayon. Pero itatakil natin yan, pare. Itatakil natin yan. Yeah, of course. Yung mga utang na loob kasi Mm. ako talaga lagi akong tumatanaw ng utang na loob. I really appreciate kung anong ginawa sa akin ng taong yan. Pero Mm. alam ko rin yung limit ko. Di Mm. ba? Mm. Alam ko binigyan ako ng ganyan-ganyan pero wag mo akong abusuhin, di ba? Kasi Syempre. ganun din ako sa ibang tao eh. Binibigyan ko rin ng ibang opportunity tinutulungan ko rin yung ibang tao pero huwag nilang Kasi aabusuhin. Di kasi ba? naabuso ni Jake. Binibigyan opportunity, Mm, sinaabuso niya. puta. Ako lang dapat nang aabuso. Wala Like, namang mga subscribe, limit yung guys. Like and subscribe. like and Lakers, subscribe. Lakers. Wala namang limit yung mga yan eh. Like and subscribe, yo. Hindi, ito nga yun eh. Ito nga yung isa Mm. pang isang kwento ko pare. Mm. Magkamag-anak sila sa isang compound, no? Mm. Tapos may isang Mm. may paupahan sila, may 4 na paupahan. Yeah. Tapos yung Pangalanan tatlong mo, pre. rooms. Pangalanan mo. Tangina mo, Kiko. Kiko, ah. Tayo mo Kiko in the future, ah. Yung tatlo nagbabayad, yung isa hindi nagbabayad. Kasi Ah. kamag-anak niya yung landlord. Mm. Di ba? Pinatira ka na Yeah. kasi nagka-pamilya ka, pinatira ka na doon. Tapos, hindi ka pa man lang nagbabayad ng so many months na. Mm. Kasi inaabuso niya yung landlord. Kasi kamag-anak niya eh. Hindi siya nagbabayad. Binalan pa sila ng appliances, pare. Tapos hanggang ngayon, di pa rin nagbabayad. Anong klase yun, pare? Pero may utang na loob Sinong ba may yung mali doon? landlord? Sinong may mali doon? Hindi, yung Pero may paano? utang na loob, yung nangungupahan. Kasi Mm. pinatira siya doon eh. Kahit kamag-anak siya, which is hindi dapat pwede paghaluin yun, lalo na pag sa apartment. Ang Yeah, kasi hirap-hirap, business yan eh. yun, pare. Oh, business yun. Tsaka, parang di sila Mm. nag-iisip minsan, kamag-anak naman ito, dito na lang ako. Paano yung business? Paano yung Yeah. pinundar ng tao, pinaghirapan ng tao? Mm. Gaganin mo na lang na porket Yeah, of course. kamag-anak Yeah. mo, hindi mo na babayaran. Magbayad ka man lang, at least like half. O kaya umalis ka na lang, huwag ka na magbayad, umalis ka na lang para Mm. makahanap sila ng bagong tenant. Kasi alam mo naman ngayon, every year, yung buhay, tsaka yung pera, lahat ng produkto lumalaki na sa presyo. Hindi ka mo lang maawa sa time at sa perang ginamit ng kamag-anak mo, inaabuso mo. Yun ang makakabwisit, pre. Doon ako natitrigger eh. Mga asar ka rito sa Kiko na. Hoy, Kiko. Ang ina mo ha, buwisit Hindi, ako pre, sa'yo. And tama ka naman. Like, subscribe, pero tangina. Please, yo. Hindi, tama ka naman. Pero kasi, ano kasi yan eh. Paborito natin yan, pare. Kung gagawa kita ng pabor. In my hope, in the future, Mag-center ginawa ka kita nga ng pala, hindi pabor. ka nakaka-center. Hindi. Kasi nag-type ko na kaganyan tol eh. Ben Tulfo Okay. stance yan eh. Okay. Sige, tol. Hindi na tayo mag-Ben Tulfo. Yan na lang. Erwin na lang. Kasi, Ayan. kasi ang feeling ko kasi lahat tayo guilty tayo sa ganung mentality minsan. Nagagawa kita ng pabor in the hope in the future, pwede kong i-call out sa yung pabor na yun kasi may utang na loob ka sa akin. Alam mo yan? I don't think it's a nice thing
feeling ko kung kuwari kung I'm gonna help someone at gusto niya akong tulungan pabalik, gusto ko yung mas maganda siguro yung gagawin niya, dahil gusto niya talaga akong tulungan genuinely. Hindi dahil nagigilty siya dahil may nagawa ako sa kanya. Alam mo yun? Mm. Parang pagiging magulang. Hindi mo pwedeng, para sa akin, ito yung modern take. Feeling ko hindi lang ako, malamang pati si Jake, yun din. Ito yung modern take namin na sa parent na lahat ng bagay na ginagawa namin sa mga anak namin, hindi yun dahil sa utang na loob. Bukod sa mahal namin sila, responsibilidad namin yun nasa parent. Kung ano to naman yung masaganang bagay na mangyayari sa buhay nila in the future, i-involve man nila kami o hindi, it's okay. Kasi hindi nila utang na loob yun eh. Kasi kung hindi namin ginawa yung parental responsibilities namin, ba't pa kami naganak? Wala kaming kwentang magulang. Minsan pare parang naasar ako doon sa yung magulang na wala namang in-effort, tapos sabihin, wala kayong utang na loob. Puta, hindi mo nga kami pinag-aaral eh. Alam mo yan, yung mga ganun Hindi nga ako nakatungtong ng high school eh. Wala nga kayo nilabas sa pera eh. Puta, pakakainin nyo kami araw-araw, sardinas, isang beses lang sa isang araw. Yun ba yung gusto mong tanawin kong utang na loob? Ha? Wala naman nagsabi sa akin, ipanganak nyo ako. Nag-iyot lang kayo ni Papa. Please like and subscribe. Hindi mo to, nangyayari kasi yun eh. Nangyayari kasi yun eh. Tsaka ang hirap ng sitwasyon na yun. Di ba? Mahirap eh. Kasi kahit anong sama ng mga magulang, ano nangyayari, pero talagang, I mean, I don't know, that's what I think. Yung point of view ko doon, kung if your parents are naturally born assholes, buong buhay mo nung maliit ka hanggang sa lumaki ka, tapos tumatanaw sila ng utang na loob, sa palagi ko hindi ka dapat magkaroon ng feeling guilty o sinasabi mo baka magaba ako in the future. Might as well cut your ties. Tangan nila burn the bridge when you get there. Hindi na cross the bridge. You have to burn the bridge, the whole damn bridge, man, when you get there. Yeah, Kasi siguro. minsan, Yung ganung sitwasyon siguro talaga kailangan mo talagang get out. Kasi ano yan eh, yun yung mga bagay na hindi ka makaka-move forward sa buhay mo eh. Paano kung meron ka palang plano, meron kang certain engineered sequence ng path ng future mo to success. Tapos sino-hold down ka lang pala nitong so-called family mo, so-called parents mo na sinasabi, kailangan mo tumanaw ng utang na loob. Number one, hindi mo utang na loob yun yung ginawa ng parents mo. Responsibilidad nila yun. Kasi inanakan nila eh. Tama rin naman yung naisip ko rin to ng bata ko na hindi ko naman kasalanan nilabas niyo kayo nag-decide eh. Totoo naman yun. Sila nag-decide na mag-anak eh. Hindi naman ikaw nasaan ka ba? Ano bang meeting meron nangyari at sinabi, ikaw, ready ka na bang i-anak si Ryan? Ikaw, ready ka na bang i-anak si Ryan? Ikaw, Ryan, ready ka na bang i-anak nila? Wala namang ganun nangyari eh. Di ba? Yeah. So ano yun eh, kumbaga parang, I think it's a mistake, big mistake, na yun sa isang certain sitwasyon ng utang na loob. Pero yung, tama rin si Jake na, kagaya ko rin, malaki pa rin ang utang na loob ko to those people na tumulong sa akin along the way, lalo pa nung bago kami mag-asawa, yung pag-stay ko rito sa Denmark. Malaki talaga utang na loob ko per se. Pero tama nga si Jake. But it doesn't necessarily mean na pwede mo kami hawakan sa leg. O yun na nga, parang may karapatan kayo na na alam mo yun sa John Wick na papakitaan ka ng di ba dugo mo to? Kailangan mo ako ngayong kampiyan kasi ito nag-blood pack tayo. hindi naman ganoon ang buhay na kumbaga kung sa palagay mo isang sitwasyon na hinihingan kanya ng pabor dahil ginawang kanya ng pabor, tapos yung itong pabor na hinihingi niya is something na parang magkakaroon negative effect sa buong buhay mo. I doubt na you should say yes. Kumbaga hindi na yan under ng hindi rin yung under ng pagiging having a close relationship like being friends with them, being family with them. So might as well na feeling ko wag mo na lang sigurong tingnan na ang utang na loob ganun kabigat para singilin nila, di ba? Yun lang naman ang take ko doon. Kasi tayo kasi ganun tayo no.
Ewan natin yung Mm. ibang tao. I think talaga depende kung ano na experience mo. Siyempre kung inaano ka naman, inaabuso ka every fucking day, di ba? You O should dahil sa just utang go. loob, pare. Oo, Eh, sa utang loob. If you're like hurting, tapos talagang ano ka, hindi mo na matiis, siyempre kailangan mo talagang umalis. It doesn't matter, mm. di ba? If they birth Sabi, you, it doesn't matter. eh, fuck virtue kung ano, kung may negative effect naman sa personal na buhay mo, man. Fuck that virtue, man. And Yeah, other kasi than in that, the end, please ikaw lang like din and magiging subscribe, man. like, subscribe, ano lang namin to, mga intake lang namin to ni Take lang Kuya namin to, Ryan at hindi to generally tama. Kumbaga, ito yung sa palagay lang namin na tama. If you listen, fine. If not, it's good. Just take it parang for entertainment purposes, ika nga. Ang babaw, pero mm, yun yung pwede kong irason lang dun. yun. It's like, hindi namin sinasabing gawin nyo to, follow nyo to. Mm. Pero, Mm. siyempre, in the end, kayo pa rin magde-decide. We're just like Of course, yeah. brainstorming, Mm. Kami storming yung the echo brain. chamber na tinatawag. Kami yung filter. Umi, echo chamber. Ah. Kami yung Okay, we're filter, gonna move on yung to boundary. hindi ka na makakalampas. Ganun. Oo. Kami si Gandalf, you cannot pass. You cannot pass. Well, we're gonna move on to number 3. Comparing to Tantarang. others. Pare, comparing to others. Yung Yung sitwasyon. kinukumpara yung feeling ko this one is born of insecurity. Pero Mm. Mm. ano ka ano kasi ito parang feeling ko alam mo yun pare yung nung dumating yung mga Espanyol, inalipusta na nila tayo. Ang itim nyo, ba't sarat ang ilong nyo? Tapos kulot yung buhok nyo. Mm. Yung kumbaga, Mm. yung lahat ng bagay na pwede mag-build ng self-confidence biglang nawala. Kaya pag pumunta kayo sa mga mall, supermarket, ewan ko kung na-observe nyo to, mall, supermarket, tsaka Mercury Drugs. Nakalagay doon, whitening lotion, isang buong aisle, whitening lotion. Mm. Sa isang bansa na kung saan laging 40 degrees na imposibleng pumuti ka. Naniniwala ako na we are naturally born to be kayumanggi. Ika nga. Yung Yun yung... Kayumanggi is beautiful. Our Yeah, colors totoo yan. beautiful, pare. Yeah. What do you mean? Lahat ng Hindi ka, puti, itong gantong kulay ang gusto nila. Maputi lang ako kasi may lighting ako, pero brown din ako. hmm. Pero yun nga yung fascination na parang feeling ko kasi tinatanggi natin yung sarili nating identity Identity. as a Yeah, race. yeah. Di ba? Kasi inalipusta nila tayo, pare. Puto sinabi nila na pag maitim ka, nagtatrabaho ka sa bukid. Magbubukid yan egoy. Kasi pre, may hindi naman sa nag-aano pero talagang may, sa Pinas may maputi. Di ba? Agree tayo dyan. May mga half May mga half American, half Korean, half Japanese. As meron yung mga kayumanggi. Di ba? Oo. May kayumanggi Yun yung tayo. Mm. Yun tayo. Tapos meron yung crispy kayumanggi. Yung mga crispy. Yung kulay violet na. Yung ba sinasabi yung crispy brown? Yung Hindi ko alam, Peterson pala si Chris Brown, pare, yung middle name niya. Pare, crispy brown. Si Crispy Brown pala yun. Buti hindi naging Crispy Permin Crispy Permin. Kasi, hindi naman Crispy Brown kasi sila yung madalas sa araw, di ba? Sila yung nag-aararo, sila yung nagtatanim ng mga palay, mais, mga kung ano. Kaya ganyan yung kulay nila. Diba? Which is talagang yun yung kulay natin dati kasi may itim talaga tayo dati. Diba? Tas, it just circles out sa sinabi mo na ginugoyo tayo nito ng mga dayuhan, di ba? Kaya parang, very ew. Yung isa negro, pero negro ka pa rin. Tangina yung anak ni ni-rape siya ni ni Mr. Smith. Ayan po, tangina, ang puti niya na. Sige. Nagpatuloy na. Hindi ko alam Allegedly lang to Allegedly. Allegedly ka nga. Pero kasi
Yung nga din yung mahirap kasi parang ang pagiging Pinoy is born, di naman lahat kasi meron talaga tao na ano, kahit ano itsura nila, technically confident sila. Pero feeling ko yung society natin parte na rin yung ano yung insecurities. Lahat tayo kinukumpara natin yung sarili natin sa ibang tao. Pare ang mga Koreans ngayon dati may K-pop, ngayon may P-pop. We're comparing ourselves to them. And in a certain manner na meron tayong sarili nating identity at original na pagkakakilanlan ika nga. Pero kagaya niyan, kaya rin natin gusto maging maputi kasi yung mga mayayaman na western countries, mapuputi sila eh. Pero it's not because maputi sila, dahil kasi meron silang winter na pumipigil ng melanin para mag-brown sila. Pero kung nagkataon tumirang sila ng Pilipinas, technically, kakulay natin sila. Di ba? Mm. Tsaka gusto nila yung kulay natin, pare. I think it's just human actually. nature na eh. You always want what you don't have, di ba? Yeah, totoo yun. Ang mga puputi gusto maging brown. Mga tayo gusto natin pumuti. Di ba? Ano ba? Yung iba gusto Palagay mo ba maging ito, pare, singkit. ano? Yung iba gusto maging black. Palagay mo ba, ayoko, pangit pakinggan kasi minsan guilty rin ako ng ano na to, ng feeling na to. Pero ano ba talaga Same, pare. genetically, culturally ba parang na ginawa yung culture natin para maging inggitero? Palagay mo? Pangit yung salita pero I'm sorry, pero parang ganun yung ano, yung tingin ko rin, naiinggit ka sa iba eh. Kaya parang ganun yun eh. Yeah. I think it's more in general eh. Hindi naman yata lang Pinoy yung may ganun. I think all. Diba? Hindi pero kung i-microscope pa lang yung sa atin lang, yeah, I'm also guilty. I also wanna be fucking 6'8". Diba? Hindi nga ito yung pinaka-worst pa. Ito yung ano, ito yung parang isang prime example. Kapitbahay namin to sa Litex. Dalawa sila, yung boat na ano na lalaki, seaman sa isang barko. So magkatrabaho sila sa isang barko, pare. Pero magkapit-bahay sila. Ngayon itong isang seaman, unang ginawa, pare, pinagawa yung bakod nila. Tapos in-extend yung bahay, tapos pinalakihan yung bahay. Yung misis, pare, nung kabilang seaman, tumawag sa asawa niya. Yung kapitbahay natin, ginawa na yung bahay nila, tapos tayo, wala man lang upgrade sa bahay. Siyempre yung lalaki, no choice siya. Ganun pala, niyayabangan nyo kami ha. Boom, pare. In-upgrade yung wall nila, pinalakihan yung bahay nila, nilagyan sa third floor, pare. Sumunod, pare, yung isang seaman, bumili ng kotse. Putal, sumilip yung misis. Tumawag sa asawa. Ano ba yung kumpare natin, bumili sila ng kotse, ang laki. Kasi buong pamilya nila. Kailan ba tayo magkakakotse? Siyempre naman ito si asawa, puta. Walang nagawa eh. Ano ba itong ginagawa nila doon? Bakit sila bumibili ng kotse? Bibili rin ako. Bumili rin, pare. At the end of the day, pare, ito yung dalawang dating magkapit-bahay na magkaibigan na hindi na magkaibigan ngayon. Gawa ng inggitan. Alam mo yun? Yung kinukumpara nila lagi yung sarili nila sa mga bagay na na-achieve ng isang tao. Ganyan din ako dati. Pero alam mo kagandahan nung napunta tayo sa Denmark na appreciate natin kung anong meron tayo. I really think. Totoo. Parang parang mas naging more parang down to earth ako ngayon kaysa dati. Parang hindi ko nung down to earth na statement nyo. Naging down to earth ako eh. Hindi, kasi I was really down to earth joke, back pare, then. Pero ngayon talaga, ngayon parang, ewan ko, parang hindi ko kailangan makipagkompetensya, hindi ko kailangan makipag-compete o kaya kumpara yung sarili ko sa kahit kanino sa mga kung anong bagay. Parang I don't give a shit. Parang ganun eh. As long as I'm okay. Parang ganun. O wala lang talaga akong pera. Ano kaya, pre? O wala lang tayong ganung wealth. Diba? Pero I think I'm good.
feeling ko naman pare, kahit na ano, meron kang wealth. Parang ano eh, para kang ikaw, ako, tsaka si kuya kayo na wala na tayong pa kasi sinasabi ng ibang tao. Ang pinaka-importanting opinion para sa atin ay yung opinion ng asawa natin, opinion ng mga anak natin tungkol sa atin. Alam mo yun? Mm, mm. Yeah, Um, that's the one that kung matters. kung kung ano yung kumbaga yung technical na relasyon natin sa mga close friends natin. Alam mo yun? Mm. Kasi mahirap din ano eh, mahirap din yung minsan na ano ako na parang feeling ko na ano na ano ba tawag ito yung nagigilty rin ako sa ganyang feeling pero hindi ko naman sinasadya per se pero yung kunwari yung may bagay akong binili tapos pag pinakita ko sa tropa parang lumalabas na nagyayabang ako pero hindi naman talaga yun yung idea. Parang sinishare ko lang Mm. na kung ano yung advantages ng isang bagay. Pero minsan parang feeling ko, sinasadya ako ba yun ng ano ng unconsciously? O hindi, wag ko na lang sanang gawin. Minsan may ganun akong feeling. Ako rin eh. Ako rin. Ganun din. Pero Hmm. di ko na parang, I think mature na ako enough na parang block yung Yeah. mga ganong thoughts. Mga ganun thoughts pare. Yung mga Yung mga ganong thoughts. erase. 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 Ganun ba yun? Oh, parang, yeah, I don't know. It's like, I think getting older, you get wiser, di ba? You learn to let go and just, I don't know, don't give a shit. Di ba? Sa bagay. Sa bagay. That's all. That's Oo. all I think about. Bagay na. Pero moving on. Number 4, Padrino system pare. Syempre po, kailangan mo yun eh. Kailangan mo ng padrino sa Pinas. Hindi Trabahin mo mo ba si makuha passport mo? Kapitan po. Hindi mo makuha yung passport mo. Ilang linggo na naka-process. Sus, ando doon si Tito Jun. Mm, Text mo si si Tito Tito Jun. Boy Text nandun. mo kasi. Tito Baka Boy, naman si oh. Kai Kinlik. Baka naman si Kai Kinlik yung Riverside. Naghihintay siya. Parang hindi naman nag-message eh. So, I guess Hindi tulog ba? na Pero siya. sinend naman rin siya ng link. Hmm. Okay, sige. Meron na, pero Aga na tulog. Puta. ganun talaga pre. May kagaya mo pare, meron siyang maliit na chikiting eh. So, Sabagay. pero yung Padrino system niya, I guess nakuha natin to para sa ano eh. Nakuha natin to sa mga nanakop sa atin kasi gawain to ng mga ano eh, mga nag-colonize sa atin. Mga Espanyol mostly. Alam mo ba pare ano, ang pinakapangit na ginawa ng Spain? Alam mo kung ano 'yan? Ano? Ano pa? Lahat ng mga bulok at saka mga korap na mga Espanyol, yun doon tinapon sa yung hindi nila kailangan sa Espanya pare, tinapon sa atin. Yung mga basurang Espanyol. Ano kasi kung yung mga sinaunang edukado talaga na ano. Kasi sila Rizal wala silang masamang experience nung tumira si Rizal sa ano sa Madrid tungkol sa mga ibang Espanyol. Of course may racism, pero hindi kasing obvious sa Pilipinas na sa sarili mong bansa doon kapag tinatarantado ng dayuhan. Parang gano'n, di ba? So, yun na nga ang pinakapangit. Lahat ng mga basura, mga ulul, mga ano ba tawag ito, mga packet na Espanyol, tinapon lahat sa Pilipinas, men. Mga baluga. Yeah. Alam mo ba lahat ng mga ano, yung mga Espanyol na ano, history yung mga paring Jacolero, yun, tinapon nila sa Pilipinas. Ayaw raw nila ng Jacolero sa Espanya. Ayan, ni Ate Is, naging PDF file. Puch. Ako sabihin yung buong word Huwag ko na sabihin, sinabi ko lang PDF file. Siyempre. File yan, file. Yung Kapadrino kailangan nun, pre. feeling ko kasi lahat yung pagiging padrino system, nakuha natin kung paano tayo pinamunuan ng mga dayuhan nun. Sila kasi, uso din ng padrino system eh. Ang tawag doon pare nepotismo. Kuwari,
Ako yung tatay, dati akong gobernador, yung anak ko bibigyan ko ng power sa politika rin. Kumbaga, parte rin yung padrino system, yung nepotismo na sinasabi. Alam mo, Mm. parang halos lang kayo magkamag-anak nasa politika na kayo. Yung mga friends mo nasa politika rin at may Mm. backup ka. So, Mm. I guess, ano na yun, I hope these things would change in the future kasi parang feeling ko dito mahihirapan kang kumuha ng padrino system not unless um, sabi nating multi-millionaire ka talaga na Mm. meron kang money clout ika nga. Pero What's your take on it, pre? may mga padrino ano lang din. Meron din sa mga maliit na establishmento. Alam ko nangyayari din yan. Oh, Mga pero ganyan. parang feeling ko na, you have to be parang pareho kayong foreignero para mangyari yung transaction. Di ba? Maybe, yeah. Para Yeah. magkakatingin ng kayong ganun pre, oh. Titingin ka. Mm. yung, Tapos yung isa, isang istorya pare, no? Kukuha ako ng wala akong pambayad doon ng cash para kumuha ng telepono. So the only time na pwede lang akong kumuha ng cash, bibili ako ng subscription at habang binabayaran ko subscription, binabayaran ko rin yung telepono ng hulugan. Kasi wala pa akong cash noon eh. Ang problema, may certain requirement ng residence permit para mag-granted ka. Itong lalaki pare, siguro ano siya, ano to tag Middle Eastern descent tong lalaki to, pero mabait. Sabi ganun. Sabi ko, hindi ko alam kung papayagan ako kumuha ng ano tawag, loan. Yeah, you could call it a loan para mabuksan ko yung subscription tapos makakuha ng telephone. Kasi ito yung level ng ano ko ng residence permit ko rito. Sabi ba naman sa akin, Denmark rules, fuck that shit. I have you, bro. Klak, 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 klak. Approve, pare. Nakawa kong telepono ko. di ba? Talagang Yeah. kailangan mo eh. You have to. And siguro kasi kumbaga parang sila, nung bago sila dito, nung bago silang imigrante, parang sa isip niya, dumaan din ako sa ganyan eh. So, bibigyan kita ng konting palubag loob ka dahil para temporary. I know that feeling, parang ganun. It kind of like Same with the birds with the same feather gets hit by one stone. Di ba? Akala ko pare are the same birds. Di ba? Kung Birds are of the same magkaulutang dila feathers. kayo, pares kayong interest, pares din kayo ng mission, di ba? Opportunity comes, let's go with the snow. Let's go with the snow. Di ba? Totoo yan. Alam niyo na yun eh. Alam niyo na yun eh. Pero sa palagay mo, pre, ano ba yan? Palagay mo, parang advantages ba yun sa atin? Sa Pilipino? Sometimes siguro. Pero not most of the time. Pag-i-apply mo sa ibang bansa? Hindi, sabihin natin sa Pilipinas na lang per se. Oo, pucha. Kailangan mo talaga ng mga padrino doon, mga dikit or something. Pag hahanap ka nga lang trabaho, syempre, pag may kakilala ka, mas okay. Di ba? Mas malaking chance mo makapunta sa work na yun. Same as wala akong against in everything. Wala akong against lang pare kasi feeling ko yun yung sinasabi nilang networking. Meron kang network eh. Pero, kunwari ganito, meron akong isang building na hindi naman tumama sa parang building code na nakalagay sa rules kung paano ko patayuan yung building. Tapos kilala ko si mayor. In-approve ni mayor yung building permit ko. Biglang gumuho yung building pare kasi hindi nga siya standard. Substandard siya na building. Kaya parang nag-advantages nun. Kumbaga sa akin, kumita ako na mabilisan pero nagiba yung building. May namatay yung mga tenant ko. Diba? May mga ganun kasi. Parang kumbaga kailangan mo na yan. Kailangan mo yung kontakin siya nun para makalusot ka, di ba? Isa pa yun pare, gumawa ka ng krimen dahil kilala mo yung chief of police, di ba? Parang
Before ka nila dalhin sa preso, pare, iuwiin mo na yan. Pagka tatawagan ka, o ako dyan, bilhin nyo na yan ng plane ticket, papuntahin nyo na yan ng somewhere. Hong Kong, wala akong pake. Basta kailangan, after 2 hours, wala na yan dito. Kasi pag dumating yung press, dadamputin namin yan. Yeah. Kasi pag yan yung press, they can't do shit, di ba? Kailangan lang tuluyan. Salamat po, Ninong. Ganun lang. Mm. Kumagana. Yeah, mga ganun situation, it will help you, but that's fucking evil. Pero in the long run, yung Pag may society mga natin, matay, pag may mga buhay na nasayang, pare, yung konsensya mo nun, pare, yung konsensya mo nun talagang, I don't know. di pare, pero in the long run, feeling ko hindi yun matutulungan yung society natin. I guess hindi naman namin tinatry na i-solve itong problema na to ng Mabi. I guess tingnan natin ng ganito. Ito yung mga bagay na problema na minsan hindi natin tinitingnan. Kasi tinitingnan dahil pagka nangyayari to, it's some sort na parang normal lang to. Alam mo yun, di ba? Pero pag tiningnan mo sa isang big picture, hindi pala siya normal, hindi rin siya nakakatulong sa atin. And hopefully in the future, kumbaga manggaling man sa atin, manggaling man sa I hope sa mga kabataan yung pagbabago. Hindi man mangyari ng mabilisan or mga gradually na maging parang proseso ng pagbabago. Sana kumaga parang mangyari na sa timeline natin ika nga. Kumaga feeling ko naman lahat ng mga bansa, maski mga bansang progresibo, naging problema rin nila 'to yung padrino system. Diba? Yeah, but I think yung future generation, diba? I think they're gonna be smarter in the future. Talagang maging independent sila. Kasi it's all about independency, diba? Kasi totoo yan. Yeah, pag hindi ka independent, you need to lean on somebody, diba? You need somebody to, to take you, take you for a walk. Going to walk. Going to hold my hand, Biscachin to. Yeah. Hold my hand, Biscachin, going to walk. No. Fly away. Ikaw ba, friend? Naniniwala ka ba pag sinabi ko sa yung ano ko lang to, teorya ko lang to. Yung mga progresibong country, yung mga western country na progressive, nung hindi pa sila progresibo, naging problema rin nila to malamang eh. Kasi itong padrino system, hindi naman to nangyari sa kultura natin. Nangyari to nung sinakot tayo ng mga Espanyol. Dahil gawain nila to eh. Di ba? Hindi man na-eliminate sa mga progressive na country, pero nabawasan eh. Yung padrino system eh. Di ba? Baga hindi na siya yung full on corruption. May gumagawa pero hindi lahat. Di ba? So, kumbaga kung nagawa ng mga progress. Eka nga, hindi obvious. Hindi obvious. Hindi obvious pero nakalabas ang ethics. Kiklip natin to Like, subscribe. Pupunta sa discotheque eh. Nakalabas yung ethics kagad. Ano to? Hindi obvious pero nakalabas ang ethics. Lupit mo, pre. Lupit mo Pero eto nga ito yung parang parang feeling ko kaya lang nila nagawa kasi yung mga taong hindi naman nagawa, kaya nila nabago kasi yung mga taong gumagawa nito nakatanggap ng mabigat na consequence eh. Kumbaga sa atin kasi parang walang consequence yung mga ganitong bagay. Yung iba nakakapunta pa ng Netherlands para magbakasyon eh. Wala. But I think it's gonna be they're gonna figure it out. Kumaga feeling ko future generation please. Kung kaya nyong baguhin to, hindi naman kailangan mabilisan pero it has to start somewhere. I hope it start on you. And sana yung mga gumagawa nito, kumbaga parang huwag niyong kakalimutan. Don't always forget na panagutin sila. They have to be accountable sa mga bagay na nangyayari sa atin. Na hanggang ngayon na nangyayari pa rin actually. Yeah? Okay, moving on pare.
Teka lang, Adam. Ano yun, Todd? Okay. Dito, Jackson. The words. Pre. Are you ready, Na. pre? Moving on. So, number 5, pare, smart shaming. Smart shaming. Mm. Ito yung pare, ano yung pagboboto ka, tapos ilalagay mo yung Smartmatic pala. Iba pala yung smart shaming. Yung machine yun, pre. Smartmatic pala. Yung machine yun eh. Yung machine yun eh. Ano ba yan? Ano ba yung smart, ano sabi mo? Smart shaming, pare. Ito yung ano eh. Ito yung pag kami sinabi ka, kung may sinasabi isang tao na susoplaki mo pare ng katotohanan, sasabihin niya, di ikaw na. Ikaw na presidente. Dahil niya nang gamitin yung utak niya, di ikaw na. Ikaw na yung matalino. Yung ganun, di ba? Mahilig tayo sa mga ganyan. Mahilig tayo mga Pinoy sa mga ganyan. Yung smart Sige, shaming. pag busit na busit ka, sige, ikaw na. Ikaw na eh. Mm. You're him. You're him. Ganun. Meron niyan parang ano, meron niyan yung parang passive aggressive na sagot eh. Yung sinasabi, sana all. Passive aggressive yun pare. Yung sana all. Di ba? Yung kami sinabi Parang kang, may hindi naman. slight hint ng galit eh. Di ba? Gusto maging positive pero talaga yung may hint ng ano eh, ng galit eh. Hindi ko binabara sinasabi mo kumuha pero sana all na. Tangin na nga, pa-evolve na evolve, naging China oil na nga eh. China oil. China oil. China O oil. ano, bago yun. Ang ina, sesame oil. Ang inang yan. Eh, So, parang ating... Anong take mo para sa smart shaming? I mean, hindi ko rin... And go, Jake. Parang ako yan eh. Ako yan, ano ako dyan eh. I'm fucking guilty. Parang ganyan din ako minsan eh. Na parang pag naanoy na ako sa isang mga katrabaho ko. Okay. Fine. Di basta mo, Rusel. Di basta mo, Rusel. Bahala ka sarili mo. Kasi tatanungin ka eh. Tatanungin ka niyan eh. Alam mo pala eh. Yung, ano, ilang degrees ko ba ilulutuin tong ano? 180. Hindi yata. 160 lang yata. Like, putang ina, ba't ka ba nagtatanong? Diba? Ba't ka pagtatanong? Alam mo na pala eh. Gawin mo na. Bigyan mo lang ako pare ng 1 second. Sandali lang. Sige. Yun na, habang si Kuya Ryan ay nagkokloti, ay hindi naman nagkokloti. Cut mo to. Blur. Sensor. Bleep. Hindi. Ang sinasabi ni Kuya Ryan is, ang bilis ni Kuya Ryan. Ang bilis mo kayo, parang kang The Flash, Kuya Ryan. Parang kang The Flash. China oil nga eh. China oil, anong ginawa mo nun? Umihi ka na nun, pre? Oo, tol. China oil to. Tangina, slippery when wet. Ang bilis na, record yun ah. Wala pa yata 1 minuto yung... And, never ano tol, minsan may ganyan din ako, naiinis ako sa ano, sa yung, dahil kasi ano yung parang, meron kang isang bagay na pinaniwalaan nung unang panahon. For some reason, siyempre nagbabago-bago yung mga facts about sa mga paniniwala. Tapos bigla kang susoplaki ng isang bagay na updated at totoo na hindi mo matanggap, hindi mo malunok. Di ba? Parang, minsan, parang gusto ko rin sabihin, parang gusto ko rin minsan sabihin na ano yung, sige na, ikaw na yung matalino. Ikaw yung nakapag-college eh. Ikaw yung nakapag-college. College boy. Okay. ikaw yung valedictorian eh. Private school boy. Private school boy ikaw na. Private ka pala eh. Ikaw na mag-bus, tricycle na lang kami. Ikaw na. Mr. Summa Cum Laude. Mr. I know it all. Like and subscribe, guys. Like subscribe. Pero I
I guess kasi pare, it comes with the embarrassment and shame. Alam mo yun pare, na yung bagay na alam mo pala, hindi pala yung totoong facts. Pero nitong huli, Mm. habang tumatanda ako, kumaga medyo natutunan, para dun sa mga walang pake kinikwento ko lang. nung, nung, nung tumanda ako, parang natututunan ko na tanggapin na ang bagay-bagay na katotohanan sa mundo, nagbabago-bago habang umaandar ang oras. Nung unang, nung unang panahon, pag nakagat ka ng ahas, ang instinct daw, isip-sipin mo raw kung saan kinagat ng ahas para tanggalin yung lason. Pero nung nalaman nila pare na yung venom, pwede rin pala lumipat sa'yo. Kung meron kang sirang ngipin o baka nalunok mo, pwede ka rin pala mamatay sa venom sa proseso na yun. So, na-invento ngayon sinasabing anti-venom. So, wala nang sumisip. Kung meron kang tropa na nakagat ng ahas sa titi, huwag yung isipin. Toki ng hirap, pre. Tropa mo, tol mo ka mamamatay ka na. Toki na, pre. Ang hirap doon. Tapos dalawa lang kayo sa bukid, pre. Tol, anong mangyayari sa akin? Tol, mamamatay ka na. Sipsipin mo na to, pre. Tangin, sipsipin mo na, mamatay na ako eh. Paihi-ihi ka pa kasi sa talahiban eh. Sabi ko, doon ka na Yan. sa kanto eh. Yan, Ang sa hirap unang panahon mo, pre. pare, di ba? Noong unang panahon, di ba yung kumare, Pero teka lang, na-stroke ka na pala. Isisipsipin mo ba, pre? Ako hindi. tol, ito yung sinasabi na dito maghihiwalay yung pagiging magkaibigan natin. pag sinabi mong sipsipin ko, tuturing kitang kaaway pa. Mamatay na ako. Tangin, sipsipin mo na. Sumo mo. Subo mo na. Ang hirap doon, puta. Nalito yung brain ko doon ah. Pero di ba, nung unang panahon, kung na-stroke ka, tapos may nangyari sa'yo, sabihin na mo, kasi wala naman doktor nun, tapos walang karamihan ng tao, wala silang perang pampadoktor. So, Kinulam ang mangyayari, pre, ka. oo, kinulam ka daw. Hindi naman ganun yung nangyari, pre. Kumbaga na-stroke ka eh. Nung naging parang advanced na yung medicine at affordable na yung mga bagay-bagay kagaya ng check-up, nalaman nila, okay, ganun pala nangyari sa'yo. Puta, alopecia pare, nabarang ka eh. Nagtatanggal yung buko, nabarang ka. May alopecia ka pala. Di ba? You're just like bullshit. No? Yun na nga eh, kumaga parang feeling ko, yung dahil masyado tayo naniwala sa ganung bagay, kumaga parang malaking factor na kung paano natin tinatanggap yung, ano ba tawag nito, information criticism tungkol sa mga sinasabi natin. Di ba? Yeah, totoo yan. Lalo na kung ang paniniwala mo parang built sa semento dahil buong buhay mo yun yung sinabi mo, yun yung pinaniniwalaan mo. Tapos bigla mo magsasabi, alam mo, may na-discover sila mo, hindi ko matatanggap yan. Ang sabi ng tatay ko, hindi ganun. Hindi! Hindi na to yan! Salde! Itay! 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 Sabi nila, nakikita daw ng isda yung tubig. Pero sabi mo sa akin, hindi na nakikita kasi doon sila humihinga. Parang tao. Na hindi naman natin nakikita yung hangin. Tapos kumakain ka sa aking gilid. Tangin, napaka-bobo. Aluluran mo! Aluluran mo! Tangin na, Jun, nandito ka pa rin? Tangin na, nasa pangpang pala si paring Jun, nagbabangka, no? Sige, aluluran mo na! Shout out kay paring Jun. Shout out, June. Pero yun nga rin, no? Parang, ikaw ba pare, kagaya mo, kumaga,
mahilig ka rin sa ano eh, mahilig ka kay Tito Neil. Diba? Yung, alam mo yan, yung minsan dati yung pinaniniwalaan, parang bibiyakan ni Kuya Neil. Parang, ano, tama nga yan. No? Yung kapag mas madaling tanggapin. Diba? Kasi ano siya eh, parang, I mean, entitled siya sabihin yung mga ganun eh. Tsaka Mm. pag iniisip mo yung mga, kasi ini-explain niya in a good way, in a easy way, di ba? Kaya Yeah. parang, parang tama nga yung sinasabi niya. Yeah. Di ba? Palagay mo ba pare ang smart shaming? Eh kasi parang feeling natin masyadong arrogante yung taong nagsasabi ng parang isang bagay na totoo. Hindi naman siya being smart eh, pero yung kasi yung totoong impormasyon eh. Ayaw kasi natin, Yeah. naniniwala tayo, Mm. kailangan tayo maging humble, kailangan tayo isa tayo sa pinakamayabang na race na Asyano, come on man. Mm. Magsisimba ka, putang Mm. ina, nakaporma ka para isipin nila, ang mayaman tong bata, no, gwapo ng Mm. astig ng Mm. por. Mm. Isa tayo sa pinaka, Mm. Yeah, I ano, think it's like, mm, parang it's feeling ko ano like, lang yun, ano yun yun eh, lang yun eh. part yun eh. Mm. Yung We all yung did that. pa-humble We've effect all been kunyari. there, pare. We all been Mm, there. We've all mm. been there. Si Manny Pacquiao nga eh, nagpapa-humble effect, pero wag ka puta, bilyonaryo yun men. May Mm. humble ba na naka-Ferrari? Puta naman. Shoutout kay Manny. Kailan natin magiging guest si paring Manny? Pare. Hello? Si Kuyang Ryan ay nag-offline bigla na... Oh, Ano naging tol? dalawa si Kuya Ryan. Dali lang. Magkapo, Naging dalawa ka, Kuya dali Ray. lang. Nagka-problema yung ano ko, yung linya ko eh. Nag-countific. Pero yung Yun sa lang akin, eh, okay lang basta. naka-record pa rin. Pero ang ganda, ang ganda ng Hmm. ginawa mo doon, yung structured. Parang mas ano tayo, parang Malalaman natin effective. to para sa ano, sa Ng ganun. editing post. Post editing pala. So dun, Mm. Sana maganda naman tong, I think this pod went well. At excited ako makita yung video nito, pare. pero yun nga rin Itong the tol, script na to. because I know you hate extending the pod, so we need to continue this next time kasama si Kuya Rai. Meron pa tayong 5 itatakal kasi these are 10 toxic Filipino traits pare. Yeah, And toxic, yeah, pare. this Part is 2 ka part lang nila 1. mag-abangan yan, pare. Oh, This part 1 hindi, ano lang to. of toxicity. Parang I Almoranas, think Makati. hindi ito yung ano. Ayaw namin itong gawin na parang social criticism tungkol sa pagiging Pilipino kasi Pilipino rin kami. We're just trying to point out something na pwede naman nating baguhin. Hindi naman kaagad-agaran pero gradually nating gawin. And sa palagay ko, it would actually help us kasi parang feeling ko isa rin to sa ika nga humihila sa ating pababa eh. Di ba? Ito yung kumbaga ano, yung kumbaga minsan Crab mentality. minsan nagagalit tayo pag sinasabi sa atin yung ganitong traits. Pero hindi natin nire-realize na ganun pala tingin mo sa amin, tapos patutunayan ko mali kayo. Wala tayong ganung mentality, di ba? Sanay lang tayo sa Yun po. sanay lang tayo sa persona non grata. Hindi ka pwede rito. Itay! Tama yun, pare. I think yun talagang kailangan gawin. Patunayan natin na hindi lang tayo basta-basta hindi nyo kami pwedeng ikahon. Asyano. Diba? Na kaya nating hindi nyo kami tumayo pwedeng sa ilagay ating sa kahon, yo. sariling pa. Diba? Tara mo kaya kami, nasa Denmark complex kami. race, pare. Tara mo kami, nasa Denmark kasi. Sabihin ng mga fans, tangin na nasa Denmark kasi ganyan kayo magsalita. Naman. Diba? May smart shaming, meron naman kayong we're the place we live shaming, ha? Dinagdagan, imbis na 10 toxic Filipino traits, 11 na.
Kailangan natin i-tackle it sa part 2 at Yeah. kasama dapat si Kuya Kai para Ay, para makuha natin ang ang take kanyang, ko kayo. Medyo opinion. medyo juicy yung last 5. So it's gonna be fun on the next pod. Tol, parang Gaano ka-juicy yan? parang kasing juicy pa rin ng career ni Ivana Alawi. Ooh, kailangan natin maging guest dun. Siguro pag naka 100 subscription na raw tayo sa buwan. Ne, probably ma'am, isa rin yan sa parang dream guest, I guess. Dream guest, I guess. Yeah. Yeah, and, ako rin. At dahil dyan, Kuya Jake, would you like to sign us out? Salamat sa lahat ng future Yeah. subscribers, future likers, future leg spreaders, Please like and future please like panty and subscribe. sniffers. Wag kayo. okay, well, like, subscribe, future viewers namin. Like, subscribe, and sana supportahan nyo kami. Abang kayo sa part 2 ng napaka-juicy, At gula-gula sumasagitsik na part 2 tungkol sa ating mga Pilipino. Yeah. Gula-gulanit na topic, pero ngayon parang hindi siya gula-gulanit. I love it. See you Yeah, guys on the next pod, yo. part 2. Pakwentuhan is over. See you guys, yo.